Broadcasting Company. DXTC 95.9, Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KIXP. Sa inyo na ang mga balitang ihahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin Balita. Ngayon ay araw ng Merkules, ika-13 sa buwan ng Mayo 2026 at ika-26 sa buwan ng Julhadza 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer QBP license, sa Sir PB Jawarila at sa aming news head, Miss Honoronisa Mamital Kusin, at sa aming mga media technician, ako po ang inyong makakasama sa looban ng 30 minuto. Radyo Natin Caroline Abbas. 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na inahatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali at ng Green Pharmacy para sa mapriskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace sa Sinsuat Avenue, Cotabato City. At hatid din sa inyo ng ng Amaya Beach Resort na matatagpuan sa may Kosyong Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago natin dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ng ngayong araw ng Merkules. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahalaan ni MP Minister Bailing Isman Tawela at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurraouf Imakakuwa, katuwang ang DXTC, radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa muro. At sa ating ulat panahon, ang low pressure area ay huling namataan at tinatayang nasa 490 kilometro silangan ng Katarman, Southern Samar. Batay sa lahat ng nakalapan na datos at pagmumonitor. Sa kasalukuyan, hindi na ito inaasang lalakas muli o magiging ganap na bagyo at walang direktang epekto o babala sa hangin at ulan na inilabas para sa mga kalapitan na lugar. Gayunman, ang mga ulap at hangin mula rito ay maaari pa rin magdulot ng bahagyang pagbabago sa lagay ng panahon sa ilang bahagi ng bansa. Samantala, ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay magkakaranas sa maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Posible ang pagbaha o pagguho ng lupa at tuwing may matinding pagkulog at pagkidlat.
Ang kondisyon ng hangin at karagatan, ang hangin ay nasa mahina hanggang sa katamtaman sa timog kanluran na direksyon at ang alon sa mga baybaying dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ay nasa 34.0 degrees Celsius hanggang 23.0 degrees Celsius. Ang heat index ay nasa 38 degrees Celsius. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay nihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamamahala ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abduraof Imakakua, katuwang ang DXTC, radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa muro. Sampung minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at para sa ating pangunang balita. Sa mahusay na pamumuno ni Dato Udin Sinsuat, Honorable Mayor Abdul Main Baba Abbas, matagumpay na naisagawa ang formal na pagkakasunto sa pagitan ng pamilyang Manuel at pamilyang Idza. Isang makabuluhang hakbang upang wakasan ang matagal nang sigalot sa pagitan ng dalawang panig, ang hindi pagkakaunawaan at alitan na nagsimula pa noong 2016 ay tuluyan nang nabigyan ng maayos at mapayapang resolusyon. Ito ay bunga ng masinsinang pag-uusap, pagpapakita ng pagkakaunawaan at pagpayag na magkaisa ang magkabilang pamilya para sa ikakabuti ng lahat. Dumalo at nakiisa rin sa nasabing aktibidad ang mga membro ng Sangguniang Bayan si Honorable Surab Ilumanggal, Honorable Rahib M. Juculano, Honorable Dato Uga Sinsuato, Honorable Sid Moinggit at Honorable Baishing Drosa Ali. Ang kanilang presensya ay nagsilbing matibay na suporta sa hadikain ng lokal na pamahalaan na itaguyod ang kapayapaan at pagkakaisa at kaayusan sa buong pamayanan. Patuloy na isinusulong at isa sa katuparan ng lokal na pamahalaan ng Dato Udin Sinsuat ang iba't ibang hakbang at programa upang mapanatili ang kapayapaan, mapagtibay ang kaugnayan ng bawat mamayan at makamit ang isang mas matatag, ligtas at maunlad na komunidad para sa lahat. 12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, sumailalim sa orientasyon ang 160 solo parents hinggil sa our Republic Act 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act at mga alituntunin ng dakila programa sa bayan ng Malabang, Lanao del Sur. Tampok din sa aktibidad ang mental health and psychosocial support session na naglalayong itaguyod ang emosyonal at mental na kapakanan ng mga kalahok sa gitna ng kanilang mga hamon bilang solo parents. Bilang dagdag suporta, tumanggap ang lahat ng kalahok ng grocery items at iba pang pangangailangan. 13 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
Para sa iba pa nating mga balita, binibigyang diin ni Dr. Rahib El Kuttu na membro ng Third Party Monitoring Team ang kahalagahan ng mas matatag na suporta at pagtutulungan upang mapanatili ang kapayapaan sa Bangsamoro Region sa ilalim ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro or CABA. Sa kanyang naging opening statement sa presentasyon ng ika-siyam na public report ng TPMT na ginanap sa New World Hotel sa Makati City. Sinabi ni Kuttu na kailangan na magkasabay na may sulong ang political track at normalization track at peace process upang mapanatili ang tiwala ng publiko at integridad ng kasunduan. Kinilara rin niya ang mga hakbang at sakripisyong sinagawa ng Moro Islamic Liberation Front or MILF, kabilang ang paglilingkod sa hangarin nitong ganapan na kasarinlan at ang decommissioning ng kanilang mga puwersa alang-alang sa kapayapaan at otonomiya. Gayunpaman, inihayag ni Kuttu ang ilang umiiral na pangamba kaugnay ng umano'y pakikialam sa pamamahala, mga isyu sa liderato ng transisyon na government at mga desisyong sinasabing hindi naayon sa prinsipyo ng jointness. Dahil dito nanawagan ang TPMT sa lahat ng sektor na pagtibayin ang pagtutulungan, konsultasyon at sama-samang pananagutan upang mapangalagaan ang mga tagumpay ng peace process at matiyak ang maayos na Bangsamoro transition. 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, nakatanggap ng tulong pinansyal ang 127 indigent students sa bayan ng Wao sa ilalim ng programang Angat Bangsamoro Kabataan tungo sa Karunungan or ABACA programa. Pinangunahan ng Ministry of Social Services and Development, katuwang ang tanggapan ni Khalid Hazi Abdullah ang pamamahagi ng ayuda bilang suporta sa edukasyon ng mga kabataang Bangsamoro. Sa ilalim ng programa, tumanggap ng 3,000 ang bawat benepisyaryong high school student habang 10,000 naman ang ipinagkaloob sa mga college students upang makatulong sa kanilang gastusin sa pag-aaral. Layunin ng programang ABACA na masuportahan ang mga mag-aaral mula sa mahihirap na pamilya upang may pagpatuloy ang kanilang edukasyon at makamit ang kanilang mga pangarap. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga benepisyaryo dahil sa malaking tulong umano ang natanggap nilang ayuda para sa kanilang pangangailangan sa pag-aaral. 17 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotahuato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Hello mga mamis.
Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic, open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered: family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi ka ko sa walay na nakinog ko adan hindi balita yanin man na pa-check up sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangingili ko di ako pagkabate sa Quran kaya ko gede sa mapya nakiog ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan, Bapa? Kaadin na katawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito ba, Bapa? Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakayat daun kasaki kabawangan ko na mag. Luka buanga sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ana inshallah na nalmo ko na magudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangi kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Balaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan glangacc@yahoo.com. Angay ka dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion, and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito.
Maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moliportal.h. Bumili at manalo ng 300 tips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, nagpahayag ng buong suporta ang mga stakeholders sa Bungaw, Tawi-Tawi para sa mga panukalang batas na layong palakasin ang sistema ng hustisya sa Bangsamoro. Sa isinagawang public hearing noong araw ng Martes sa ika-12 sa buwan ng Mayo taong kasalukuyan, tinalakay ang 3 mahalagang panukala, ang BTA Bill No. 66 o Bangsamoro Human Rights Defenders Protection Act, BTA Bill No. 159 o Pasada Act at BTA Bill No. 363 o Bangsamoro Sharia Judicial and Legal Academy Act. Bagamat tinanggap ng positibo ang mga panukala, nananawagan ang mga kalahoka para sa mas malinaw na definisyon at alituntunin upang maiwasan ang kalituhan. Hiniling din nila na matukoy ng maayos ang ugnayan ng mga bagong sistema sa mga umiiral na mekanismo sa barangay at lokal na pamahalaan upang maging epektibo ang implementasyon. Ayon kay Committee Chair Attorney Suharto M. Ambuluto, kailangan pa ng mas malalim na konsultasyon upang mapaganda ang mga probisyon ng batas. Binibigyang diin na dapat pabilisin ang deliberasyon habang sinisiguro na naririnig at sinasaalang-alang ang boses ng publiko at mga apektadong sektor. Dalawamput 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, bumisita si MP Abdul Basita R. Benito sa maternity ward at Notre Dame Hospital sa Cotabato City para sa pamahagi ng tulong medikal at turnover ng Bangsamoro Health Outreach Program for Everyone or BHOPE Fiscal Year 2026. Noong araw ng Lunes, ika-11 sa buwan ng Mayo taong kasalukuyan, nagpaabot naman ito ng pasasalamat kay Chief Minister Honorable Abduraouf Sami Gambar Magkakua sa mabilis na pagtugon bago ang eleksyon na bana na nakalaan para sa mga batang pasyente at pamilyang kapos sa buhay. Napapasalamat din ang mga kawani ng ospital at umaasa sa mas marami pang katulad na programa. Formal nang pumasok sa kasalukuyang account ng Bangsamoro pamahalaang panlalawigan ng Basilan ang pondong nagkakahalaga ng 50 milyon pesos na inilaan bilang rice and food assistance mula sa BARM government. Ang nasabing alokasyon ay bahagi ng rice distribution program na naglalayong maghatid ng dekalidad na supply ng bigas sa mga residente ng lalawigan. Batay sa opisyal na ulat, ang pondo ay nagmula sa BARM Local Government Support Fund
na itinalaga para sa rehiyon upang suportahan ang mga inisyatiba sa seguridad sa pagkain. Alinsunod sa mga pamunuan ng pamahalaan at tiniyak na provincial government. Ang isang transparent na proseso ng pagpapatupad sa ilalim ang distribusyon sa mga standard auditing procedure upang masiguro na ang tulong ay makakarating sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa mga munisipalidad. 29 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, iniugnay ng Philippine National Police o PNP sa pinaigting na intelligence operation at koordinadong security deployment ang mapayapa at walang naitalang insidente sa paghahain ng Certificate of Candidacy or COC sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa inilabas na pahayag nitong Martes o noong araw ng Martes, sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na positibo nilang tinanggap ang ulat ng Commission on Election Comelec na walang naganap na kaguluhan sa panahon ng paghahain ng kandidatura. Dagdag pa nito, patunay umano ito na epektibo ang mga ipinapatupad na security protocols, ngunit nananatili pa rin silang alerto habang papalapit ang halalan sa September 14. Nauna nang iniulat ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na naging mapayapa ang 3 araw na filing ng COC para sa kauna-unahang BARM parliamentary election mula May 5 hanggang 7 sa lahat ng 32 parliamentary district. Ayon kay Nartates, bunga ito ng maagang koordinasyon ng iba't ibang security stakeholders sa rehiyon. Naglatag din umano ng visible security presence sa mga strategic areas upang mapanatili ang kaayusan at mapigilan ang anumang banta habang sinasagawa ang filing period. Aniya mahigit 9,000 personnel kabilang ang Elite Special Action Force Unit ang maagang ipinakalat upang hadlangan ang anumang tangkang manggulo sa proseso. Upang mapanatili ang mapayapang sitwasyon hanggang sa mismong halalan, inatasan ni Nartates ang mga field commanders at personnel sa BARB na manatiling alerto at non-partisan na alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakatakda ang BARM parliamentary election sa September 14 matapos lagdaan ni Pangulong Marcos ang batas na nagtakda ng bagong eleksyon at timetable. Ang unang hanay ng mga halala sa opisyal ay magsisilbi ng 5 taon mula October 2026 hanggang June 2031 bago ito isabay sa national election kada 3 taon. Para sa ating panghuling balita, hindi sarado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling sumapi ang Pilipinas sa International Criminal Court or ICC matapos na opisyal na kumalas noong March 17, 2019 kasunod ng sunod-sunod na paghain ng kaso sa dahig hinggil sa crime against humanity, dulot umano ng extrajudicial killing sa war on drugs sa ilalim ng liderato ni dating Pangulong Rodrigo Digong Roa Duterte. Tatlumput 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. Ngayon ay araw ng Miyerkules, 13 sa buwan ng Mayo 2026 at ika-26 sa buwan ng Jumad or Julhazza 1447 sa Islamic Isra calendar.
At hello po kay Tristan White Vigulay. Good morning, Ma'am Carol. Ayan, good morning too. At hello din po sa ating mga avid listeners kay Giamalia Azala, kay Binsar Abbas. At dyan sa may Lugay-Lugay area kay Kakanurayda Udasan at to all Udasan family and Lumna family. At dyan sa may Bagwados kay Ma'am Omo Otaymin Gampong, kay Ma'am Simbay Adam. At of course, dyan sa may Barira, sa may Matanog kay Sagira Ibay at Ismaila Sanday. 34 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa looban ng 30 minuto. Hanggang sa muli sa ganito ring oras at timpila na 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin office at QBP license, Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Norisa Mamital Kusin, at sa aming mga media technician, ako po ang inyong nakasama, BCTR Radyo Natin Caroline Abbas. Magandang umaga, Central Mindanao. Manatiling nakatutok sa 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Sa impeachment? The moment na sa sandaling hinga ng kasagutan si Vice President Sara Duterte, maaari niyang i-incorporate o isama doon sa kanyang sagot ang motion to dismiss and to ask for a preliminary hearing. Hindi yung nilalaman ng articles of impeachment. Iyan ay bagamat wala yan sa rules ng Senado, hindi naman yan ipinagbabawal. At saka wala itong president, wala pang jurisprudence tungkol dito dahil tatatlo pa lang yan, kasi naman silang na-impeach. Nung panahon ng impeachment cases ni Pangulong Estrada at ni Chief Justice Corona, yan ang unang ginawa ng mga abogado nila na bukod doon sa answer ay motion to dismiss or motion to quash the articles of impeachment, ay isinama nila yon at yun ang unang tinalakay. Bagamat yun ay hindi pinagbigyan ng Senado. Pero so dito, ba't kayo nag-aalala doon, Attorney Mac? Parang ang iniisip niyo ba dahil nagkaroon ng palitan ng leadership sa Senado, i-dismiss ka agad yun? Yun ang aking inaalala doon kasi yung pagkakapalit ng leadership sa Senate ay 13 boto lamang ang